paano mag-test ng insulation resistance sa isang grounded na power tools, yung nangangagat na power tools. Itong wire niya, paano? Kailangan bang insulation resistance ng mga power tools? Kailangan, dahil pag ang power tools nyo nangangagat na yan, ibig sabihin yung insulation ng wire nyo hindi na maganda, minsan nag-i-spark o dumidikit na doon sa body ng power tools. Kung halimbawa metal yan, kaya minsan para kang nakuryente or para kang kinagat ng langgam. So hindi na maganda ang insulation resistance ng motor. Ibig sabihin yung balat ng wire mayroon ng sugat, yung power supply ng appliances nyo. Kagaya ng refrigerator, minsan pagbukas mo parang makuryente ka. Kaya hindi na maganda yung balat ng wire. Kasi yung balat ng wire, yan yung non-conductive materials. So, pag maganda ang insulation ng non-conductive materials, yan yung safe ka, hindi tayo makuryente. Pero kung kaya non-conductive siya, ibig sabihin walang makapasok na kuryente. Pero kung hindi maganda ang pagkaano ng non-conductive materials, yung insulation resistance, may posibilidad na yung kuryente makadaloy, kaya makuryente ang tao. Kaya yan yung importante ng insulation resistance testing para makapag-decide ka kung palitan na ba ng wire, yung ref nyo dahil nangagat, or ano pang mga appliances sa bahay or yung power tools. So makapag-decide ka pag matis. Halimbawa sa bahay nyo, minsan magtaka ka na yung reading ng kuryente nyo, kahit naka-off ng mga equipment, mga material, mga appliances nyo, mga ilaw, umiikot pa rin yung metro nyo. Kaya minsan yung insulation ng wire hindi na maganda, kaya nagkaroon ng complete circuit, kahit hindi direct shorted yung wire, yung balat lang na bawasan, so magkaroon ng complete circuit. So magkaroon ng load, kahit maliit, kahit milliamps pa. So kasi hindi na maganda yung insulation, kasi hindi siya direct contact pero pag mahawakan mo yung bakal or ano ba yung nakuryente ka, makakuryente, kaya hindi na maganda yun kasi nakakuryente yung balat ng wire para hindi makuryente ang tao. Kaya yan ang importante, paano natin matest yung insulation resistance ng power cord. For example, kagaya nito, ito yung example of insulation resistance test ng power tools or any appliances. So yung positive na probe ng tester, kailangan i-touch natin dun sa ground o sa body ng tools or yung equipment. Tapos yung negative probe ng tester, i-ano natin dun sa line 1, line 2. Bali yung line 1, line 2 i-short natin. Tapos yung halimbawa kung 3 prong siya, doon sa ground kung may 3 prong yung plug nyo, pero kung hindi, doon sa may body ng tools nyo, i-ano yung positive ng tester. Bali reverse polarity siya. Bali yung negative doon sa line, sa coil ng tools, tapos yung ground doon sa body, para malalaman natin yung tamang insulation resistance para hindi makuryente yung tao. Pati yung sa refrigerator, ganun din. Ito, matest nyo kung mangagat na yung refrigerator mo. So, ganito ang pag-test. Ito yung recommended na diagram paano mag-test ng power tools or yung mga wire sa bahay. Kung di ba, sa tingin mo, hindi na maganda ang insulation, kaya yung malaki yung nabayaran nyo dahil kahit patay yung ilaw nyo, patay yung appliances, umiikot pa rin yung metro nyo, baka yung insulation ng wire hindi na maganda. Kaya nagkaroon ng load or yung parang mag-spark yung insulation. Kaya isa din yun sa dahilan bakit umiikot yung metro ng ano nyo, kilowatt hour meter sa bahay. So ito yung selecting voltage. So kung mag-measure tayo ng insulation resistance, kailangan nasa tamang setting yung tester natin. So kung yung motor o equipment na iti-test natin, meron siyang dumadaloy na 24 to 50 volts,
kailangan yung setting ng tester natin nasa 50 to 100 volts DC. Pero kung ang voltahe na dumadaloy doon sa equipment or sa wire na ititest natin is 50 to 100 volts, kailangan ilagay natin yung setting sa 100 to 250 volts DC. Tapos kung 100 to 240 volts, kailangan natin na 250 to 500 volts DC. Kung 440 to 550 volts, kailangan nakasit siya sa 500 to 1000 volts DC. At saka kung 2400 volts, and so on, 1000 to 2500 volts DC ang setting ng tester natin. O sige na, magtitest na tayo. So, sundin lang natin yung recommended diagram na yung dalawang pin na line 1, line 2 or line to neutral. Yan yung negative probe. Tapos positive doon sa ground or sa body ng so, i-jumper natin yung line 1, line or neutral. Line 1, neutral. Tapos yung ground. Tapos i-set natin sa 250 volts. 500 volts. Tapos yung red probe nasa ground. Tapos yung black nandoon sa line ng or sa coil ng power tools. So meron tong 550 mega ohms. So yan yung good result. So pag mababa sa 550 mega ohms or 1 mega ohms, ano na, bagsak na yun. So i-discharge natin yung tinis natin, baka makurinti tayo 3 beses, i-touch natin sa ground yung tinis natin na linya.